Dalawang bata ang nawawala dahil sa hindi malamang dahilan. Unang linggo pa lamang ng buwan ng Mayo ay marami nang nangyayaring masama. Kahit ibinalita na sa radyo ay hindi pa rin naging maingat ang mga tao. Marami nang nawawalang mga bata sa barangay na ito, Kapitan. Dapat marami na tayong magagawang paraan para sa ganitong sitwasyon ng ating barangay. Hindi ba kayo nababahala? Nababahalang pahayag ni Tonya. Hindi kasi mapanatag si Tonya. Nasa kanilang lugar ay maraming bata ang nawawala at wala siyang naririnig na may ginagawa ang kanilang mga opisyales. Mula pa man kanina ay hindi na mapalagay si Tonya nang marinig niya sa radyo na iilang mga bata na ang nawawala doon sa kanilang lugar. Alam ko, Tonya, pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon. Kahit nagkaroon na kami ng safety measures para sa ating barangay, kahit pa sabihin yung karapatan naming magbigay ng kaukulang ligtas na paraan, wala pa kami sa ngayong maisip na paraan pagkat hindi namin alam kung sino o ano ang dahilan. Tugon naman ang kapitan na nakatingin lamang sa bintana habang halata ang pag-aalala nito. Napabuntong hininga na lamang si Tonya. Hindi siya naging panatag sa tugon nito. Hindi sapat ang ginagawa ni kapitan. Alam niyang wala siyang karapatan na sabihin iyon. Pero sana bawat gabi ay may mga nagbabantay sa kanilang anak. Huwag nila sanang mamasamain ang sasabihin nito sa kanila. Karapatan nilang alamin agad ang punot dulo ng problemang ito ng kanilang barangay. Saka lamang ba sila gagawa ng hakbang kung saan marami nang mawawala? Dahil sa sinabi nito niya ay napatitig sa kanya si Kapitan Dino at nangunot ang noo nito. Sa timpla ng ekspresyon sa mukha nito, alam nito niya na ayaw nito na mapagsalitaan ito. Nagawa na kasi nila ang bagay na yon, sinabi iyon ni Kapitan Dino. Kahit pa nga mga matatanda sila at puros mga lalaki, ay nakakaramdam rin sila ng takot, lalo pa na hindi nila alam kung sino ang kalaban sa kanilang barangay. Mismong kalapit nilang mga barangay ay hindi rin alam kung ano ang kanilang gagawin. Kung malalaman nila kung sino o ano ang kalaban, tiyak nilang mabibigyan ito ng maigpit na epektibong puwersa. Ipinaliwanag iyon kay Tonya. Tumangutango na lamang si Tonya habang nasa harapan pa rin siya ni Kapitan Dino at nakatitig siya sa maamong mukha nito. Kapatid niya si Dino, kaya kahit lalaki ito, natatakot siya sa maaaring mangyari sa nag-iisang kapatid. At kahit kapatid niya pa ito, wala siyang magagawa kundi isumbong rito ang hinaing. Dahil karapatan din niyang magkaroon ng litanya sa bawat problema ng kanilang barangay. Uuwi na lamang muna ako, Kapitan. Nagpaalam na lamang si Tonya. Dumingon muli sa kanya ang kapatid, ngunit nagbilin si Kapitan Dino na ingatan ni Tonya ang dalawang pamangkin nito. Kung maaari ay huwag silang ilabas sa gabi o kahit sa umaga man. Nagbabanta ang bawat oras. Ayaw nitong may mangyaring masama sa pamangkin niya. Alam naman iyon ni Tonya kung gaano nito sila kamahal. Tumango lamang siya at nagmadaling umalis sa barangay office. Nang nasa labas na siya, ay hindi niya mapipinta sa mukha ng mga tao roon ang ekspresyon ng mga ito. Damang-dama ni Tonya ang takot sa mga ito na baka sa gabing sasapit ay muli na namang mawala ang mga bata. At baka isa na sa mga anak ng mga ito ang mawawala. At kahit siya, puno ng takot ang kanyang katawan na baka sa oras na lilipas, hindi niya namamalayang nawala na pala ang kanyang anak. Napalingon agad siya nang may tumawag sa kanya mula sa kanyang likuran. Si Betty ang tumatawag sa kanya. Nasorpresa siyang tumugon sa pagtawag din ng pangalan nito na kanyang ikinalingon. Umahango si Betty at para bang may problema. May sasabihin ako sa iyo ang mahalaga pero hindi rito. Halika, sundan mo ako sa bahay. Imporma iyon ni Betty. Tumingin-tingin muna si Tonya sa paligid bago siya sumunod kay Betty. Dumiretso sila sa bahay nito. Nang nasa loob na sila ay agad itong nagsimulang magsalita. May suspect na kami kung sino ang dahilan ng pagkawala ng mga bata rito sa ating barangay at sa iilang kalapit pang barangay. Imporma ni Betty. Kakaupo lamang nila sa mahabang upuan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Betty ay may halong intense. Ngunit napatanong si Tonya sa kanya kung natitiyak ba nila iyon o haka-haka lamang.
Paninigurado niya iyon dahil alam naman nila na hindi pwedeng magbigay agad ng impormasyong hindi pa sigurado. Sumagot din si Betty na iyon nga ang dahilan kung bakit ayaw nitong sabihin sa iba. Ito kasi ang iniisip ni Betty tungkol sa pinaghihinalaang aswang sa kanilang barangay. Ngunit kinumbinsi niyang sabihin ni Betty iyon. Bumuntong hininga muna si Betty bago magpakawala ng isang pangalan at ikinagulat ni Tonya na si Emelia ang sinasabi nitong pangalan. Naitanong pa niya rito kung paano nitong nasabing si Emelia ang dahilan ng misteryosong pagkawala ng mga bata sa kanilang barangay. Hindi makapaniwala si Tonya. Marami na rin kasing naririnig sa kanilang lugar na si Emelia ay isang aswang. Pero kahit naman isa sa mga yun ay hindi pa napapatunayan, kaya nagpapatuloy na hindi napapatunayang isang aswang si Emelia. Bagaman sa pagkabigkas ni Betty sa pangalan ni Emelia, ay parang alam nitong si Emelia nga ang tunay na salarin sa pagkawala ng mga bata. Pero hindi pa rin tayo sigurado. Kailangan maimbestigahan si Emelia. Sambit iyon ni Betty na mahalata ang kagalakan na malaman ng totoo. Lumapit ng kaunti si Betty at napatanong ito kay Tonya kung hindi ba niya napapansin iyon. Nangunot ang noo ni Tonya at tinanong kung alin doon. Hinawakan ni Betty ang kanyang kamay. Naniniwala sila na simula noong nawala ang mga anak ng kalapitbahay nila ay nawala rin si Emelia. Iyon din ay naaayon sa kwento ng ibang taga ron. Doon lamang din naisip ni Tonya na hindi nga ito nagbebenta ng mga isaw sa food court ng kanilang barangay. Kaya nangunot ang kanyang noo at kinabahan na talaga siya sa maaari niyang malalaman. At ikinuwento na rin ni Betty na noong nakaraang Mayo, katulad ngayon na isang linggo pa lamang ay maraming mga bata ang nawawala at nangyari din ito noon na wala rin si Emelia. Inisip nila noon na baka normal lamang iyon na hindi muna magbebenta si Emelia para hindi gabihin ng mga bata at maisip ng mga tao na si Emelia ang dahilan. Pero ito nga talaga. Ikinlaro na lamang din ni Betty iyon. Tila sa mga sinasabi ni Betty sa kanya ay isa sa mga yun ay gawa-gawa lamang pero mayroon namang pinagbabasehan. Sa ngayon, hindi muna nila inilabas ang bagay na yon. Sa kanilang dalawa lamang muna ang tungkol doon. Ayaw rin naman ni Betty na magbitaw ng kontrobersyal na usapin pero nasisiguro naman niya na hindi pagkakalat ni Tonya ang mga sinabi nito sa kanya. Sa katunayan, nang ilabot si Tonya sa tuwing iniisip kong si Emelia ang dahilan ng lahat. Tumango naman si Betty sa kanya bilang pagsang-ayon. Kitang-kita ni Tonya ang pag-aalala nito. Walang anak si Betty dahil baog ito sa asawang si Paulo. Sinabihan na rin ni Betty na maaari na siyang umalis. At bago umalis si Tonya ay nagpaalam naman siya kay Betty. Tumango siya at ngumiti ng maliit. Tumayo siya at inaayos ang kanyang sarili. Hanggang sa kanyang pag-uwi, dala pa rin niya ang napag-usapan nilang dalawa ni Betty. Kahit gusto niyang ilayo ang kanyang isipan sa bagay na yon, ay hindi niya magawa dahil iniisip niyang totoo yon. Kailangan ay mayroon siyang gawin. Kinagabihan, nag-usap sina Tonya at ang kanyang asawa. Kahit ang kanyang asawa na si Manuel ay hindi rin mapalagay. Sino man sa kanila ay natatakot na talaga sa mga balita at sa mga totoong nangyayari ngayon sa kanilang barangay. Wala ni isa sa kanila ang dapat na makampante dahil mayroon silang dalawang anak. Ngunit naninigurado sila na nasa maayos na ang kalagayan ng kanilang mga anak. Masyado na talaga silang kinambala ng kung sino man ang nangunguha ng mga batang yon. Sa ngayon, ang kailangan lamang nilang gawin ay ang manatiling ligtas sa loob ng bahay. Pinapanatag na lamang din niya ang kanyang sarili. Hindi na talaga ligtas ang lugar na ito ngayon. Mas lalo pa silang nabahala nang marinig ulit nila sa radyo ang tungkol na naman sa isang batang nawawala. Mabilis ang balita sa radyo pero hindi mabilis ang aksyon ng mga tao sa kanila para matugis ang punot dulo ng kaguluhan. Ang pagkawala ng mga bata kahapon ay parating binabalita sa radyo. Tumabi sa kanya si Manuel sa upuan. Ewan ko na lamang ngayon kung bakit nagkakaganito na. Ilang araw na ang nakalipas mula nang nawala ang mga anak ng ating mga kapitbahay. Hindi tayo dapat makampante sa ating mga anak. Saad nito na nahahaluan ng kalungkutan ng mukha habang tinitignan si Tonya. Tumayo si Tonya para kumuha ng damit sa kanyang kabinet. Iniisip din niyang siguro hindi na nila palalabasin si Raul.
Tinignan niya ang kanyang asawa na may pangamba sa mga mata. Humiga na rin si Manuel sa kama. 10 bata na ang nawawala. Iyon ang hindi pa naibabalita sa radyo. Nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon ay wala silang mailabas na findings kung ano ang nangyayari sa mga batang yon. Ilang araw nang nagluluksa ang mga kapitbahay nila. At bilang ama, karapatan ni Manuel na protektahan ang 2 nilang anak sa anumang bagay na ikapapahamak ng mga ito. Sinabi rin niya kay Tonya na ayaw ni Manuel nang mawala sa kanila ang mga anak. Hindi nila yon kakayanin. Nang matapos ng magsuot ng damit si Tonya, tumabi na siya kay Manuel para matulog sila. Sana matapos na ang kababalagan sa lugar na ito. Nakakatakot. Bumalik si Tonya sa kanyang asawa bago niya pinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay nagising si Tonya dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Kahit kagigising lamang niya ay parang nagising pati ang buo niyang kaluluwa. Dali-dali siyang nagayos ng kanyang sarili. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung saan galing ang ingay. Nagtaka siyang tinanong ang kanyang sarili ngunit nakaramdam rin siya ng kaba. Ibang-iba kasi ang nararamdaman niya sa mga araw-araw na nababalitaan niyang maraming ang bata ang nawawala. Nang nasa labas na siya ng bahay ay nakita niya kung paano nagkukumpulan ng mga tao sa labas ng bahay ni Georgia. Hindi pa man niya nakita kung anong mayroon sa bahay ni Georgia, ay alam niya ng tungkol iyon sa mga bata. Ngunit tinawag niya si Manuel dahil alam niyang may nangyayaring masama. Tinawag niya ito para papuntahin sa labas. Mula sa kwarto ay nagising si Manuel sa kanyang sigaw. Hindi na rin naghintay pa si Tonya. Tumungo na rin siya sa labas. Tinanong agad ni Tonya si Betty kung ano ang nangyayari at bakit ang agay mayroon agad nangyayaring masama. Sinabihan naman siya nito na tignan niya ang anak ni Georgia. Noon lamang din nakita ni Tonya kung ano ang pinagkakaabalahan ng maraming tao. Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig nang makita ang bangkay ng anak ni Georgia. Wala nang paa at kamay, maging ang ulo. Nagpipigil na lamang siya na masok sa nakikita. Hinanap agad ni Tonya si Georgia para daluhan niya ito. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang malaking bato habang umiiyak at hindi alam kung ano ang gagawin. Tinawag niya si Georgia para makuha ang atensyon nito. Agad itong lumingon sa kanya na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Malungkot siyang lumapit dito at nagsabi ng pakikiramay. Nang sabihin niya yun ay mas lalo lamang itong umiyak. Ilang saglit lamang din ay nagsalita si Georgia na hindi niya nabantayan ang kanyang anak. May pagsisisi sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Paghuwi niyakap ni Tonya si Georgia at sinabihan niya itong hindi nito kasalanan ng nangyari. Walang may gusto sa nangyari sa anak nito. Kahit paanong gawin niyang kumbinsi rito, alam ni Tonya na hindi madali ang pinagdaraanan ni Georgia ng mga oras na yon. Ilang saglit pa ang lumipas ay dumating na ang mga pulis. Ang lahat ng mga tao ay ipinalayo sa bangkay. Hindi iniwan ni Tonya si Georgia. Sinabihan niyang magiging maayos din ang lahat habang nakahaplos ang kanyang palad sa likuran ni Georgia. Halatang-halata ang pagluluksa nito at sinabi pa nito kung paano na lamang ang anak niya. Hindi mabubuhay si Georgia ng matiwasay kung wala ang nag-iisa nitong anak. Hindi naman makapagsalita si Tonya habang umiiyak si Georgia. Ang sobrang kalungkutan ni Georgia ay walang kapantay. Napayak na rin si Tonya. Pasensya na, Georgia. Kung may magagawa lamang akong ikabubuti natin lahat dito sa ating barangay ay ginawa ko na. Wala tayong ibang magagawa kung hindi ang malaman agad kung sino ba ang may gawa ng mga ito. Magkahalong galit, puot at pagdaramdam para sa mga batang nawawala ang nararamdaman ngayon ni Tonya. Muli niyang niyakap si Georgia. Saglit lamang din na lumapit sa kanila ang isang pulis. Maaari ba naming makausap si Georgia? Si Tonya na ang tumugon dahil sa tingin ni Tonya hindi pa kaya magsalita ng maayos ni Georgia na alam naman niyang naiintindihan ng pulis yon. Sumapit ang gabi na walang ibang iniisip si Tonya kundi ang magiging kalagayan ng kanyang 2 anak. Manuel, dapat maging doble ingat na tayo. Kahit pa 2 tayong matanda rito sa bahay ay hindi pa rin tayo ligtas, lalo ng mga anak natin. Kaya naisipan kong itabi na muna natin silang 2 para sa ganitong gabi ay alam nating ligtas sila. Tumabi sa kanya si Manuel
Nasa sala sila't naglalaro ang kanilang dalawang anak. Sumangayon dito si Manuel dahil iyon din naman ang iniisip nito. Tumayo na si Tonya para kunin ang librong hindi pa niya natatapos na basahin. Hindi pa rin lubos maisip ni Tonya na nag-iisa na lamang ngayon ang kaibigang si Georgia. Kanina, hindi niya talaga napigilan ang kanyang sarili na hindi maiyak. Awang-awa siya sa anak ni Georgia. Magsasalita na sana si Manuel nang bigla na lamang nilang marinig ang parehas na sigaw sa labas ng kanilang bahay. Parehas silang nagkatinginan ni Manuel at alam nilang may nangyayari na namang masama sa isang kapitbahay. Mabilis silang naalarma. Mula sa harap ng kanilang bahay ay sumigaw ng sumigaw si Yuki. Ang isang Chinoy na kapitbahay nila na may isang lalaking anak na 5 taong gulang pa lamang. Dali-daling pumunta sa bahay nito si Tonya at Manuel. "Anong nangyayari, Yuki?" Humahangos itong lumabas ng bahay dala-dala ang anak. Nang makita ni Tonya na nasa kamay pa ni Yuki ang anak nito ay naging kalmado siya. Agad namang nagkwento si Yuki na may nakita siyang anino. Isang malaking anino. Baka sa boses nito ang sobrang takot. Nangunot ang noo ni Tonya. Napatanong pa si Tonya sa kanyang sarili tungkol sa sinabi nitong anino. Hindi lamang isang anino ang nakita ni Yuki. Marami sila't hindi nito alam kung bakit ganun lamang kabilis na bigla na lamang itong nawala. Mabuti na lamang talaga'y malapit lamang siya sa kanyang anak. Dahil sa takot na nararamdaman ni Tonya ay napayakap siya sa kanyang sarili. Sinabihan na lamang niya si Yuki na mas mabuti muna siguro na huwag nitong ilayo ang anak. Ngunit nang matapos niyang sabihin iyon ay napatitig siya sa kanyang asawa. Sinigaw ni Tonya ang pangalan nito na para bang nakukuha agad ni Manuel ang ibig niyang sabihin sa tingin niyang iyon. "Ang mga bata, hindi sila pwedeng sila lang naroon sa loob ng bahay." Hiyaw iyon ni Manuel. Kaya mabilis na tumakbo si Manuel pabalik sa kanilang bahay. Hindi rin nakapagpaalam si Tonya kay Yuki dahil sa kanyang pagmamadali. Marami namang tao roon. Ngunit nang nasa salas na sila, bigla na lamang hindi makatayo ng maayos si Tonya nang makitang wala na si Raul sa salas. Napatawag na lamang ng Panginoon si Tonya habang hindi pa rin niya maikalma ang kanyang sarili. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay tinanong niya agad ang kanyang anak kung nasaan ang kapatid ni James. Habang nangangambang baka may mangyayaring masama, si James ay bunsong anak nila. "Nasa kusina po siya. May tumatawag sa kanya dun eh." Inosenteng sabi nito. Nagkatinginan ulit silang mag-asawa. Walang pasabi nagmadaling tumungo sila sa kusina. Tinawag niya ang pangalan ng anak na si Raul. Nang nasa kusina na sila, ay bumalot sa buong katawan ni Tonya ang hilakbot. Nang matagpuan nila na ang anak nila ay nakapatong sa isang malaking bintana. Isinigaw niya ulit ang pangalan nito. Hindi siya makagalaw kahit na gusto niyang gumalaw. Mabuti na lamang talaga't mabilis ang galaw ni Manuel. Mabilis na kinuha ni Manuel ang anak. Nang makuha nito ang anak ay dali-dali siyang bumalik sa may salas. Hindi na napigilan pa ni Tonya ang kanyang mga luha. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Habang siya'y umiiyak, lumapit sa kanyang 2 anak at niyakap naman siya. Napawikan na lamang siya sa kanyang asawa na ayaw niyang mawalan ng anak. Hinalikan siya ni Manuel sa noob bago ito nagsalita. Kahit dito sa loob ng bahay ay hindi ligtas ang kanilang mga anak. Kung nasaan man ang kanilang anak ay dapat naroon din sila. Ipinaliwanag pa ni Manuel na dapat ay mahigpit na pag-iingat na may halong pag-aalala para sa mga anak. Saglit man silang natahimik ay muli silang binulabog nang muling may sumigaw mula sa labas ng kanilang bahay. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Tonya at Manuel. Dala ang kanilang mga anak ay lumabas sila ng bahay. Naisambit ni Tonya ang pangalan ni Yuki nang makita nila ito na nasa gate na. Ngunit ganoon na lamang ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang makita ang hawak nito. Isang bangkay ng bata na wala na ring ulo. Nanlulumo si Yuki habang nakaupo sa labas ng gate. Napaiyak na rin si Tonya. Gusto mang dumapit ni Tonya ay wala siyang lakas ng loob para gawin. Hindi niya masikmura ang kanyang nakikita. "Tonya, hawakan mo muna ang mga anak natin. Huwag mo siyang ilayo sa iyo.
dahil hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa gabing ito. Wala na sa tamang wisyo at umupo na lamang siya sa simento habang hawak na maigpit ang mga anak. Dinaluhan ni Manuel si Yuki. Tinanong din ni Manuel ang nangyari dito habang takot at hindi makapaniwala. Hindi naman tumutugon si Yuki. Nakatitig lamang ito kay Tonya. Sinabihan din ni Manuel si Yuki na magsalita, ngunit hindi pa rin ito tumutugon. Kinuha na lamang ni Manuel ang kanyang cellphone sa bulsa at tumawag kay Kapitan. Habang naghihintay sila at nasigurong ligtas si Yuki, bigla na lamang itong nagsalita. Nakita ko si Tonya kanina. Mabilis ang pangyayari. Paninimula nito na siyang kumuha ng atensyon ni Manuel nang marinig niya ang pangalan ng asawa. Hindi alam ni Manuel kung ano ang ibig sabihin nito. Nakita ko si Tonya, Manuel. Siya ang pumaslang sa anak ko. Paniwalaan mo ko dahil totoong nangyari yon. Sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Yuki na kasama niya si Tonya. Pero tumugon itong si Manuel na hindi iyon mangyayari. Dinidepensa ni Manuel ang kanyang asawa. Tumingin sa kanya si Yuki na para bang sigurado ito sa mga sinambit. Ngunit pinagpipilitan itong hindi siya maaaring magkamali na si Tonya talaga ang nakita nito. Lumakas pa ang sigaw nito kaya napatras si Manuel. Sa nakikita niyang ekspresyon ng mukha nito ay talagang desidido itong patunayan ng mga sinabi. Pero hindi niya naman paniniwalaan yon dahil asawa niya si Tonya at lalo pa na imposible iyong mangyari dahil kasama niya ito. Nakikiramay ako, Yuki. Sana hindi mo sabihin sa ibang nakita mo. Tiyak akong hindi si Tonya. Hindi magagawa ni Tonya yun dahil kasama ko siya kanina lang. May nangyari ding masama sa bahay namin na siyang dahilan kung bakit hawak ni Tonya ngayon ng mga anak namin. Tumayo naman si Yuki. Marami pang mga pulang likido sa damit nito at lalo na sa kanyang kamay. Habang hindi pa tuyo ang mga luha nito ay kinuha niya ang kamay ni Manuel. Hindi mo kilala si Tonya, Manuel. Hinding-hindi mo makikilala si Tonya. At anong sabi mong hawak ni Tonya ang mga anak niyo? Wala siyang hawak na anak. Sabi ni Yuki na siyang ikinagulat ni Manuel dahil hindi yun totoo. Iyon ang kanyang paniniwala. Napalayo naman siya kay Yuki na eksaktong dumating naman si Kapitan at ang mga tanod na kasama na rin ng mga pulisya. Tinignan ni Manuel ang kalagayan ng kanyang asawa. Nandoon pa rin ito at kasama ang kanilang anak pero wala siya sa wisyo nang lumapit ito rito. Nasa kanyang isipan pa rin ang mga sinasabi ni Yuki. Imposibleng totoo yung sinabi ni Yuki. Kinukumbinsi ni Manuel ang kanyang sarili habang nakatayo sa harapan ng kanyang asawa. Tinanong agad si Manuel ni Tonya kung kumusta na si Yuki habang nahahalata sa mukha nito ang takot at lungkot. Pero saglit lamang na tumango si Manuel. Kinatitigan ni Manuel si Tonya na siyang ipinagtataka naman ito. Napatanong na rin si Tonya kay Manuel kung bakit ganoon na lamang itong makatingin sa kanya. Mabilis na pumipitik-pitik ang mga mata nito at sinabing wala lamang yon. Hindi lamang ito makapaniwala sa nangyari ngayong gabi, lalo na sa kalagayan ngayon ni Yuki. Hindi nito lubos sa maisip na mangyayari ito. Napabuntong hininga na lamang si Tonya, parang ayaw ni Yuki na lumapit sa kanya. Ibang-ibang tingin nito sa kanya kanina habang kausap ni Manuel sa Yuki. Para bang hindi si Yuki ang kanyang nakita. At dahil sa kanyang sinabi na parang may kakaiba kay Yuki habang nakatingin ito sa kanya, ay kumunot ang noo ni Manuel. Pinatayo siya nito at niyakap. Bumulong sa kanya si Manuel na magiging maayos din ang lahat ng ito. Sana hindi totoo ang mga sinabi ni Yuki sa kanya na tungkol kay Tonya. Ngunit habang yakap siya ni Manuel at narinig ang sinabi nito, ay natuod ang kanyang tuhod. Hindi niya alam kung ano ang gustong ipahiwatig ni Manuel sa kanya. Pero sa mga oras na iyon, hindi maintindihan ni Tonya ang kanyang sarili kaya tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Kinabukasan, hindi maipinta ang mga mukha ng mga taga roon. Isang buong gabi ay parang isang dilubyo. Habang kaharap ni Tonya si Betty, sinabihan niya itong hahanapin niya si Emilia. Nasa bahay siya nito. Marami silang napag-usapan at alam naman ni Betty
na kung gagawin niya yon ay mapapahamak lamang siya. May pag-aalala si Betty para sa kanya. Napaisip naman tuloy si Tonya. Pero kung wala siyang gagawin, ay hanggang kailan sila matatakot? Hinawakan ni Betty ang dalawang kamay niya. Alam kong may ganyan kang ugali, Tonya. Sa tingin ko'y hindi mo nahawak ang bagay na yan. Mayroon tayong kapitan, tanod at mga pulis. Gumagawa naman sila ng paraan eh. Tumango na lamang si Tonya bilang pagsang-ayon, pero sa kaloob-looban niya hahanapin niya talaga si Emilia. Gagawin niya ang lahat para mahinto na ang nangyayari sa kanilang barangay. Nagpaalam na lamang din si Tonya sa kaibigan na aalis na muna siya. Nang nasa labas na nga siya ng bahay ni Betty, ay bigla na lamang may sumigaw. Hindi kilala ni Tonya kung sino man yon, pero tiyak niyang masamang-masama ang nangyayari. Kaya parehas silang nagmadali ni Betty at tumungo sa kalapit na bahay. Nang makita nila ang isang babae, ay agad niya itong tinanong kung ano ang nangyayari. Agad naman itong nagkwento na natagpuan na lamang nila si Milan, ang anak nito sa kusina, na wala ng lamang loob ang katawan. Napatakip siya sa kanyang bibig sa kanyang narinig. Kahit sa umagay nangyayari pa rin ito. Iyong mga anak nila, kahit umagay dapat nilang bantayan. Sumigaw si Betty na kumuha naman ng atensyon. Naglingunan ng mga taong naroon kay Betty. Tama si Betty. Kung maaari, huwag nilang ihiwalay ang mga anak nila. Kahit umagay mapanganib, hindi nila alam kung ano ba talaga ang mayroon. Natitiyak ni Betty na aswang ang may kagagawan nito. At dahil sa kanyang mga sinabi, nagsipagtanguan ng mga tao at nagsipag-usap. Ang iba naman ay umuwi muna para bantayan ang kanilang mga anak. Pagkatapos na mangalap ni Tonya ng impormasyon, ay umuwi na kagad siya sa kanyang bahay. Ngunit nang nasa loob na siya ng bahay, ay si James na lamang ang natitirang anak niya na naglalaro sa salas. Ganoon na lamang ang kanyang nararamdamang kaba dahil sa alam niyang hindi naligtas ang kanyang mga anak, umaga man o gabi. James, nasan si kuya? Hindi na niya napigilan ang kanyang sariling umiyak. Kinuha niya muna ang kanyang anak. Bago niya hinanap ang kanyang isa pang anak, ngunit sa kahit anong sulok ng kanyang bahay ay wala siyang mahagilap. Wala siyang ibang magawa kundi ang humingi na lamang ng tulong. Lumabas siya ng bahay. Sumigaw si Tonya para kumuha ng atensyon at tulong. Ang mga nakakarinig sa kanyang sigaw ay agad naman nagsipaglabasan sa kanilang mga bahay. Eksakto ring nasa daan ang kanyang asawa. Manuel, nawawala si Raul. Hindi ko alam kung nasan si Raul. Balisang-balisa si Tonya nang sabihin niya yon. Dali-dali namang tumalo sa kanya si Manuel. Umiiyak na si Tonya ng malakas at ang mga tao ron ay hindi alam kung ano ang gagawin. Muli niyang sinabi na nawawala si Raul at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi pwedeng mawala ang anak nila ni Manuel. Sa mga oras na yon ay labis ang kanyang pagluluksa. Pinataan siya ni Manuel at sinabing mahanap din nila si Raul. Ngunit sa boses din ni Manuel ay bakas ang pagkabahala na baka katulad ng ibang mga bata ay hindi na nila makita pa ang anak. Hindi ako makampante, Manuel. Buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Gumawa ka ng paraan. Maraming tao na nakikiusyoso pero wala pa rin itong mga ginagawa dahil hindi naman nila alam kung paano ang gagawin. Hinalikan siya ni Manuel sa noo at niyakap ng mahigpit. Habang nasa ganoon silang posisyon ay biglang sumigaw naman ang ilang babae sa kanilang mga bahay. Lahat sila'y sobrang takot ang nadarama ng mga sandaling yon. Tinanong ni Tonya ang kanyang asawa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang lugar. Habang takot na umiiyak, ilang saglit lamang din ay marami ng pulis ang dumating para magbantay sa mga bahay na may mga bata. Nanginginig ang mga tuhod ni Tonya. Nasa isip pa rin niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kung nasaan ito o kung ano na ba ang nangyari, sa loob ng kanilang bahay ay labis ang kanyang pag-iyak. Ayaw na niyang ihiwalay ang isa pang anak, ngunit habang umiiyak siya biglang nagsalita si James. Ma, mayroong pumunta rito na
Kamukhang kamukha niyo po. Dahil sa sinabi ng anak ay mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Bagaman hindi na rin ito muling nagsalita. Tinanong na lamang niya si Manuel kung anong gustong sabihin ng anak nila. Kahit alam din naman niyang hindi iyon masasagot ni Manuel. Nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod at mas lalo pa siyang nakaramdam ng mga takot sa mga sinasabi ng anak. Umupo siya sa tabi ng kanyang asawa at tumikim dito. Si Yuki, iyan din ang sinabi niya sa akin noong may nangyari sa kanyang anak. Sabi ni Yuki, nakita ka raw niya. Isang aswang ngunit hindi ordinaryong aswang. Iyon ang imporma ni Manuel na may halong kalungkutan sa boses. Napatayo si Tonya at dinipensa niya ang kanyang sarili na hindi siya aswang. Hinawakan siya agad nito sa kamay. Nagpaliwanag naman sa kanya si Manuel na hindi nito iniisip yon kailanman. Mahal ni Manuel si Tonya at alam nitong imposibleng mangyari yon. Ngunit ay napatitig na lamang si Tonya sa kanyang asawa. Si Emilia, siyang may sala ng lahat. Sinabihan na lamang ni Tonya si Manuel kung ano ang tungkol kay Emilia. Nangunot naman ang noo ng kanyang asawa. Pinaupo siya nitong muli, ngunit nagtaka si Manuel at hindi siya nito maintindihan. Bumuntong hininga si Tonya. Humingi ng kapatawaran si Tonya kay Manuel kung inilihim niya ang tungkol doon. At ikinuwento niya na rin na magkapatid sila ni Emilia. Pero dahil ayaw daw ni Tonya sa kanyang kapatid, hindi niya ito kinilalang kapatid. Si Emilia ang pinaniniwalaan ni Tonya na dahilan ng lahat ng ito. Napapansin ni Tonya na hindi naniniwala sa kanya si Manuel. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, Manuel. Matagal ko nang alam na aswang si Emilia dahil iyon ay nakuha niya noong nasa abroad pa siya. Nagkaroon siya ng isang among aswang at hindi niya alam yun. Kahit nagtataka sa mga sinasabi ni Tonya, si Manuel ay tumango-tango lamang bilang pagsang-ayon. Ngunit sa kanyang loob ay hindi siya mapanatag. Parang may mali. Kinabukasan ni tila naging normal na ang araw. Walang biglang sumisigaw sa umaga. Tinawag siya ni Manuel dahil hinahanap siya ni Betty. Ilang saglit lamang ay lumabas na si Tonya galing sa kanilang kwarto. Habang nasa kusina si Manuel ay narinig niya ang usapan ng magkaibigan. May balita ako kay Emilia, Tonya. Agad naman na nagsalita si Tonya at nagtanong dito kung ano ang sasabihin sa kanya dahil para bang interesadong malaman agad iyon. Agad itong nagkwento tungkol sa may nakakita kay Emilia kagabi. Mag-isa ito sa daan at tulala. Nagtanong muli si Tonya tungkol sa bagay na yon. Dumaan daw si Emilia sa private property ng mga Gomez na sa mga oras na yon ay hindi mawari ni Manuel kung ano ang tunay na pinag-uusapan ni Tonya at Betty. Nang gabi ring iyon ay hindi napanatag si Tonya. Gusto niyang kumpirmahin kung may kinalaman ba talaga si Emilia sa pagkawala ng mga bata dito. Gagawin ni Tonya ang napagdesisyonan niyang puntahan ng private property ng mga Gomez. Manuel, ingatan mo si James. May importante akong gagawin ngayon. Ngunit hindi maipinta sa mukha ni Manuel ang emosyon. Hindi nito hahayaang gawin iyon ni Tonya na mag-isa. Kung ano man ang nasa isip ni Tonya ay dapat niyang pigilan iyon dahil mapanganib. Lumapit si Tonya kay Manuel, sakay hinaplos sa mga pisngi. Para ito sa kanyang anak, hindi siya makakatulog dito kung wala si Raul. Sana'y maintindihan siya ni Manuel. Ipinapangako niyang ibabalik niya ang anak niya. Puno ng desidido ang boses ni Tonya habang nagsasalita sa kanyang asawa. Wala namang magawa si Manuel kundi ang sumang-ayon na lamang kahit na hindi naman talaga niya pwedeng hayaan ang kanyang asawa. Kung sakaling aswang nga ito, wala itong kalaban-laban. Umalik si Tonya sa noo ng anak at umalig din siya sa labi ng asawa bago lisanin ang bahay. Dalang mahabang kutsilyo at ang flashlight ay tinunton ni Tonya ang nasabing lugar kung saan naroon si Emilia. Sa isip-isip ni Tonya ay sigurado siyang si Emilia ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang mayroon ngayon sa kanilang barangay. Emilia, pagsisisihan mo ang lahat ng ito.
asik niya habang nasa bungaran ng private property ng mga Gomez. Bago siya umakbang ay bumuntong hininga muna siya at pinalakas niya ang kanyang sariling loob. Ilang sandali pa ay tinuntun na niya ang gubat. Habang nasa kalagitnaan siya ng kagubatan ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa tuwing humakabang siya katumbas niyon ay ang takot. Ngunit ilang saglit lamang ang lumipas. May naaninag na liwanag si Tonya mula sa masukal na bahagi. Nagdasal na lamang si Tonya na gabayan siya sa kanyang ginagawa dahil sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung ano bang nag-aabang sa kanya. Nang malapit na siya sa liwanag ay doon lamang niya napagtanto na isang kubo pala yon. Maliwanag ang paligid dahil sa buwan. Nagtago muna siya sa isang malaking punong kahoy. Sa kabilang dako, hindi maunawaan ni Manuel kung bakit parang tahimik ang paligid. Para bang walang daplis ng hagupit ng mga kalokohan at kasamaan ng mga kampon sa kanilang lugar. Ngunit nagulantang na lamang si Manuel nang may sumigaw ng kanyang pangalan at sigaw ng isang babae. Mula sa labas ng kanilang bahay pala yon. Hawak ni Manuel ang kanyang anak. Lumabas sila ng bahay. Nang nasa labas na sila ay hindi maipinta sa mukha ni Yuki ang emosyong bumabalot sa katawan nito. "Anong sadya mo rito, Yuki?" Noon lamang din napansin ni Manuel na humahango si Yuki. Agad itong nagsalita na nakita nito si Tonya. May pinuntahan si Tonya na hindi pwedeng puntahan ni Numan. Sa mga sinabi nito ay naintindihan niya agad yon. Nagtanong siya agad dito kung maaari ba siyang samahan ni Yuki. Tumangot-tango naman si Yuki sa kanya. "Pero tumawag muna tayo ng mga pulis o si Kapitan." Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Tonya ay hindi siya gumagawa ng ingay. Lumapit siya sa may kubo. Ito na kaya yung bahay ni Emilia? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Dapat pa ba niyang ituloy ang nasimulan? Ngunit nang malapit na siya ay sumilip siya sa isang maliit na butas ng dingding. Doon niya nakita ang mga batang nawala at nakita rin niya ang kanyang anak na nakapiring at may takip ang bibig. Muntik na siyang sumigaw at mabuti na lamang na napigilan niya ang kanyang sarili. "Tumahimik kayo kung ayaw niyong mawala sa mundong ito." Pananakot pa ni Emilia sa mga bata. Ngunit ibang nakikita ni Tonya sa loob. Wala ni bahid na papaslangin ni Emilia ang mga bata, pero hindi na rin napigilan ni Tonya ang kanyang sarili. Marahas siyang pumasok sa loob ng bahay ni Emilia. "Ibigay mo sa akin ang aking anak, Emilia. Tama nga ang hinala ko na ikaw ang may kagagawan ng kaguluhan sa barangay natin." Gulat ang namutawi sa mukha ni Emilia nang masilayan nito. Nang masilayan siya, sinambit nito ang kanyang pangalan. "Itigil mo na yung kapangasan mo, Emilia." Saglit lamang din ipinakita ni Tonya ang hawak niyang kutsilyo. Ngunit malakas na tumawa si Emilia. Parang isang kampo ng kadiliman ang kanyang natatanaw. Sobrang takot ang bumabalot sa buong katawan ni Tonya ng mga oras na yon. Bagaman ay pinipigilan ni Tonya ang ipakitang natatakot siya sa kanyang kapatid, muli pa rin siyang nagsalita na ibigay ni Emilia ang kanyang anak. Isinigaw din niya na huwag itong saktan. Dinuro niya pa ang hawak na kutsilyo pero hindi niya nakitaan ng takot si Emilia. Napatras siya, ngunit sinabi ni Emilia na sa kanya dapat matakot ang anak niya at hindi kay Emilia. Kumunot naman ang noo ni Tonya sa sinabi nito. Hindi rin siya nagpatalo at sinabihan pa niya ito na hindi siya ang aswang kundi si Emilia na nanggagambala sa barangay nila. Habang kaharap niya si Emilia ay nahalata ni Emilia ang takot sa boses niya. Lumapit sa kanya si Emilia at tinanong siya nito kung ito ba ang dapat nakatakutan ng mga tao. Si Tonya naman ay hindi alam kung anong ibig sabihin sa mga sinasabi ni Emilia sa kanya. "Ikaw ang aswang, Emilia. Ikaw ang pumapaslang ng mga bata." Bagaman lumapit lamang na lumapit sa kanya si Emilia, ngumingisi rin ito ng nakakatakot. "Matagal mo nang hindi alam ang lahat, Tonya. Nabaligtad mo na yata ang paniniwala ng mga tao. Alam ni Manuel ang lahat. Ayaw niyang sabihin sa iyo dahil mahal ka niya at ayaw niyang paniwalaan na isa kang mapanlinlang na aswang. Ikaw ang aswang, Tonya. At kaya kong patunayan ang lahat ng iyon. Tonya,
Noong 5 taon na ang nakararaan, nag-abroad ka. Walang may alam kung bakit ka nag-abroad. At lalong walang nakakaalam kung bakit pagdating ng mga ilang taon ay bigla ka na lamang bumalik. Sabi nila, tulala ka ro ng ilang mga buwan. Minsan may nakakita sa iyo na nasa bubong ka at iilang pang kakaibang bagay na parati mong ginagawa na hindi naman ordinaryo sa mga normal na tao. Isinigaw ni Emilia ang mga yon na siyang dahilan kung bakit sa mga oras na ito ay kusang tumulo ang kanyang mga luha at nanginig ang kanyang mga tuhod. Napalingon-lingon si Tonya dahil hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Tumalikod sa kanya si Emilia. Huminto ito sa pagsasalita. Bagaman sa isip ni Tonya ay wala siyang natatandaang pangyayari sa buhay niya na ganon. Nagasik si Tonya na nagsisinungaling lamang si Emilia. Lumayo siya ng kaunti rito. Tinignan pa niya ang kanyang anak na si Raul. Tinawag siya ng kanyang anak na si Raul. Nagsabi siya rito magiging ayos ang lahat. Nag-aalala niyang paninigurado sa kanyang anak, pero mahinang umiiyak si Raul na siyang dahilan na tumulo ulit ang kanyang mga luha. Hindi niya kayang makita na natatakot ang kanyang anak. Ngunit saglit lamang ay tumawang muli ng malakas si Emilia. Hindi maalala ng isang baliw at aswang na katulad mo ang ganoong pangyayari. Kahit totoo naman talaga yon. Isa pa, marami na ring nakabasa ng mga balita sa newspaper at nakinig sa radyo tungkol sa iyo nun, Tonya. Kaso lang, walang naniniwala dahil may isang lalaki na naglakas ng loob para mahalin at alagaan ka. Si Manuel. Siya ang nag-alaga sa iyo at alam niyang aswang ka. Mabagsik na muling humarap sa kanya si Emilia. Muli siyang napatras sa kanyang kinalalagyan. Malakas na tumawa muli si Emilia. Sandali lamang ang lumipas ay napaluhod na lamang si Tonya. Hindi iyon na malaya ni Emilia. Lumakad ito sa kinalalagyan ng mga bata. Iyong mga nawawalang bata ay nasa akin lahat. Ginagawa ko ito para iligtas sila sa kapangahasan mo. Ngunit iyong namatay at nawakwak ay dahil sa kagagawan mo yon. Hindi mo alam ang lahat ng iyon dahil mas nangingibabaw ang bilis, tikim, enerhiya mo bilang aswang. Ikaw ang aswang, Tonya, hindi ako. Kaya wala kang ibang magagawa ngayon kundi ang umalis sa lugar niyo at magpakamatay na lang dahil iyon na lamang ang tamang gawin ng isang aswang. Sa mga narinig ni Tonya ay hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinasabi ng kanyang kapatid. Naghimagsik siyang hindi siya aswang. May mali. Si Emilia ang nakikita ni Tonya sa bawat may mga nangyayaring masama sa kanilang barangay. Totoo ang mga sinasabi niyang yon. Dahan-dahan siyang tumayo. Itinuro niya sa kapatid ang kutsilyo, ngunit mabilis ang pangyayari, biglang nagbago ng anyo si Emilia. Sa sobrang takot ni Tonya ay napaatras na lang siya. Naibanggit niya ang pangalan nito na puno ng takot para sa kanyang sarili at para sa mga batang nasa harapan niya. Sa kanyang harapan ay ang isang malaking nilalang. Itim na itim ang kulay ng balat, matulis sa mga mapuputing ngipin. Pulang-pula ang mga mata at may pakpak na parang sa paniki. Ikaw nga ang aswang, Emilia! Asik niya yun pero may takot sa boses. Mabilis nang umisi si Emilia at ang gising nito'y talagang umaabot hanggang tenga. Naglalaway pa ito ng dugo. Sa isang buka ng bibig nito ay malalamon nito ang lahat ng mga bata. Nagbabanta si Emilia sa kanya. Sa mga oras na yun ay walang laban-laban si Tonya. Wala siyang kakayahan na pigilan ng kapatid sa ginagawa nito. Kahit takot at umiiyak ay lakas loob niyang sinabi ang mga katagang, "Itigil mo na ang lahat ng ito, Emilia. Kaya naman kitang patawarin basta't huwag mo lamang saktan ang anak ko. Ako na lamang saktan mo." Ngunit isang malakas na tawa lamang ang narinig ni Tonya. Sa isang iglap ay nasa harapan niya na ito. Nagsalita si Emilia at sinabing hindi sila tunay na magkapatid. Wala itong kapatid na katulad ni Tonya na isang mahina. Nakakatakot din ang boses nito. Hinawakan nito ang braso niya habang siya naman ay nanginginig. "Tigilan mo na ito, Emilia. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi ka naman ganito dati." "Matagal na akong ganito, Tonya. Ilang lugar na ang napuntahan ko at ayaw kong magbago dahil mas masarap ang kumain
ng laman loob ng tao kaysa hayop lamang. Lumapit ang mukha ni Emilia sa kanyang tainga. Bumulong ito sa tainga ni Tonya tungkol sa mga bata na masarap kainin. Bigla rin idinilaan ang kanyang tainga. Muling nagsalita si Emilia ng mga nakakatakot na kataga. Hahayaan lamang niyang kainin ng mga bata kasi kung hindi, pati silang mga matatanday iisa-isahin din niya. Ngunit kahit takot na takot si Tonya, ay bigla niyang sinaksak sa tagiliran si Emilia. Sumigaw ito sa sobrang sakit na nararamdaman. Itinulak naman si Tonya ni Emilia ng malakas. Galit na galit si Emilia nagsalita na mas pinipili raw ni Tonya ang masaktan. At kung tatakbo na lamang siya, nababaka sa boses ni Emilia ang galit. Ilang saglit pa'y pumagaspas ang pakpak nito. Lumipad si Emilia at nabutas ang bubong ng kubo. Nag-iyakan naman ng malakas sa mga bata. Tumayo agad si Tonya. Dali-dali niyang nilapitan ng mga bata at niyakap kaagad ng anak. Pero ilang saglit lamang ay bigla siyang hinawakan ni Emilia mula sa likuran at inihagis ulit sa kinaroroonan niya kanina. Sinabi rin itong huwag lalapitan ng mga bata dahil kakainin niya pa ang mga ito. Lumipad ito patungo sa kanya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang leeg. Itinaas siya nito sa ere hanggang nahihirapan na siya sa paghinga. Sumisigaw siya na ibaba siya ni Emilia. Nahihirapan na kasi siya. Nahihirapan na rin siya sa pagsasalita at kung magpapatuloy pa na nasa ere lamang siya, habang nakayapos ang kamay ni Emilia sa kanyang leeg, ay mawawalan siya ng buhay. Ngunit mabagsik si Emilia at nagsalita ito na ayaw talaga nito pinapakialaman siya. Napikit na lamang nito niya ang kanyang mga mata. Umiiyaw siya sa nahihirapang boses habang tumatawa si Emilia. Ngunit ilang saglit lamang ay biglang bumuka ng malaki ang bibig ni Emilia. Sa mga oras na yon, naisip na lamang ni Tonya na katapusan na ng kanyang buhay at ng kanyang minamahal na anak. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at naghintay na kainin siya ng buhay ni Emilia. Sa kabilang dako, naganda na ang lahat para suungin ang masukal na gubat. Si Manuel, si Betty, si Yuki, si Kapitan at ang mga tanod saka mga pulis ay sama-samang sinundan ng mga tinatahak ni Tonya. Ilang minuto pang lumipas ay may nakita silang kubo na may ilaw. Agad na lang tinuntun yon. Napatakip na lamang ng bibig si Manuel sa kanyang nasaksiyan. Ipinagdasal na lamang niya sa Panginoon na tulungan at gabayan ng kanyang asawa. Walang pasabi ay nagpaputok ang mga pulis. Binaril ang isang malaking aswang na nasa harapan nila habang nasa ere din ang asawa ni Manuel. Si Emilia ba talaga ang aswang? Natatakot na tanong ni Betty. Walang sumagot kay Betty. Ang mga pulis ay kanya-kanyang hawak ng mga baril habang nakatuon sa malaking aswang. Sumigaw si Manuel na napapalibutan na nila si Emilia. Dahil sa sigaw na yon, ay binitiwan ni Emilia si Tonya kaya bumagsak ito ng malakas. Sumigaw na rin si Emilia. Umagaspas ang pakpak nito ng mabilis. Lumipad ito sa ere at biglang nawala. Magkahalong kasiyahan at takot ang namutawi sa buong katawan ni Tonya nang malaman niyang sinundan pala siya ng kanyang asawa. Isinigaw ni Manuel ang pangalan ng asawa at nilapitan ito ni Manuel. Ang mga bata, Manuel, kunin mo sila para maligtas sila. Sambit ni Tonya. Umayos ng upo si Tonya. Pero hindi pa natin napapaslang si Emilia. Tumango-tango lamang si Manuel, pero may alam na sila. Mapapaslang na rin nila si Emilia. Lumipas ang mga araw ay naging tahimik na ang kanilang barangay, pero hindi pa rin sila kampante dahil hindi pa nila nahuhuli o napapaslang ang nag-iisang gumagambala sa kanila. Habang nasa kusina si Tonya ay bigla siyang hinawakan ni Manuel sa baywang. Gulat niyang naisambit ang pangalan ng asawa. Natawa na lamang si Tonya sa ginawa nito. Ngunit bigla'y nagulat silang dalawa sa isang malakas na sigaw na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Sabay nilang naisambit ang pangalan ni Emilia. Nagkatinginan silang dalawa at mabilis na kumuha ng mga sandatang kanilang hinanda para sa pagbabalik naman nito. Nang masigurong ligtas si Raul at James doon sa kanilang kwarto, ay agad silang nagtungo sa labas ng bahay. Nadat na nilang ibang kapitbahay na may dala ring sandata. Umaatake na naman si Emilia.
Saglit lamang ay nakita nila sa ere ito. Sumisigaw si Berry habang tinuturo iyon. Lahat sila'y naghanda. Mula sa ere tumawad ng napakalakas itong si Emilia at kasabay niyon ay ang pagbabago nito ng anyo. Maghanda ang lahat. Puksain si Emilia para maging tiwasay na ang ating lugar. Sambit ni Kapitan. Nagsigawan ng lahat. Sa ere naman ay unti-unting nagbabago ang anyo ni Emilia. Mula sa dati nitong anyo ay naging isang napakalaking ibon. Ang mga kuko ni Emilia kasing haba ng sundang. Ang mga mata naman nito ay naging 4. At ang dalawa naman itong pakpak ay mas lumaki pa, saka may tumubo pang 2. At mula sa ere sumisigaw si Emilia na silang lahat ay kakainin niya. Sa boses na parang nasa ilalim ng lupa. Ang lahat naman ay hindi natatakot kay Emilia. Nagtitipon-tipon lamang sila at naghihintay sa mga oras na yon ng pag-atake ni Emilia. Saglit na pumapagas pa si Emilia at nagpaikot-ikot ito sa ere. Walang pasabi rin ay nagpaputok na ng baril ang mga pulis, ngunit kahit ni isa ay walang tumama kay Emilia. Walang huminto sa pagbabaril kay Emilia sa ere. Sumangayon naman ang iba pang mga pulis. Nang umatake na si Emilia ay naghanda na ang lahat. Ang sibat nilang daladala inihanda nila. Nang malapit na si Emilia sa kanilang kinalalagyan, ay inihanda na ni Manuel ang asin at bawang na nasa kanyang kamay. Ilang sandali lamang ay nasa harapan niya na si Emilia at biglang parang huminto ang oras. At umatake ito sa kanya. Isinigaw naman ni Tonya ang pangalan ni Manuel nang ihagis siya sa kabilang bahagi ng daan. Mabilis lamang na tumayo si Manuel. Inihagis niya kay Emilia ang maraming asin at bawang na siyang naging dahilan para biglang umapoy ang mga pakpak nito. Iyon ang udyat na natatabla ng asin at bawang si Emilia. Kumuha kayo ng maraming asin at bawang. Utos ni Manuel sa mga tao. Kanya-kanya naman silang kumuha ng mga bawang at asin sa kanilang mga bahay at nang makabalik ay inihagis kay Emilia. Nagpatuloy rin sa pagpaputok ang mga pulis. Ngunit natigil silang lahat. Nang biglang nagpalit ng anyo si Emilia, bumalik ito sa dati nitong anyo bilang isang tao. Tulungan niyo ako. Hindi ko ginusto ang mag-iisang asubang. Sali ba patawad niyo ako sa aking kasalanan at matulungan niyo akong mawala sa aking katawan ang pagiging nilalang ng dilim. Hindi ko kakayanin na mawala sa mundong ito. Sa lahat ng aking ginawa, babayaran ko yon. Sabi nito sa mahinang boses. Nagulat ang lahat. Lahat sila'y nagkatingin na sa isa't isa. Lumuluhod si Emilia sa harapan ng mga tao. At sa mga oras na yon, walang makapagsabi kung totoo bang ipinapakita nito. Ipinakita rin ni Emilia ang kanyang mga luha. Emilia, kung nagsasabi ka ng totoo, itaas mo ang mga kamay mo at ilagay mo sa iyong likuran. Sambit ng pulis. Sinunod naman iyon ni Emilia pero biglang sumigaw si Tonya na huwag silang makinig kay Emilia. Huwag silang maniwala. Ang mga aswang ay mapanlinlang. Nagkatingin na sina Manuel at Tonya pero muling yumuko si Emilia. Iyon na ang hudyat na nagsisisi ito sa kanyang mga ginawa. Paslangin niyo na lamang ako. Patawarin niyo ako. Tatanggapin ko kahit na anong klaseng parusa. Sambit ni Emilia. Dinig iyon ng lahat. Ngunit muling dumipensa si Tonya na huwag silang maawa sa isang katulad nitong nilalang. Isinisigaw pa yun ni Tonya, bagaman ay tinatawag ni Tonya si Raul mula sa gate ng kanilang bahay malapit kay Emilia. Sa mga oras na yun ay hindi na alam ni Tonya kung ano ba ang kanyang dapat na gawin. Natuod siya sa kanyang kinalalagyan at isipan na lang ang gumagana sa kanya. Sa isang iglap lamang ay tumayo si Emilia at mabilis na nagbago ng anyo. Ngumisi pa ito sa lahat. Napasigaw na lamang din si Manuel sa pangalan ni Raul. Ang mga naroong tao, kahit may posibilidad na masagip nila si Raul, sa isang iglap lamang ay nasa harapan na ni Raul si Emilia. Naipikit nito niya ang kanyang mga mata, kasabay ng masaganang luha na tumutulo rito. Nasambit na lamang nito niya ang pangalan ng anak. Lahat ay bigo, lahat ay walang nagawa. Lahat ay parang nanonood lamang ng isang palabas. Sa mga oras na yon, walang pasabing lumaki ang bibig ni Emilia
at mabilis na kinain si Raul. Mahinang naisambit ni Tonya ang pangalan ni Raul. Napaluhod na lamang siya sa semento at umiiyak ng umiiyak. Sa isang iglap lamang ay nawala sa kanya ang kanyang anak. Wala siyang nagawa. Mismong si Manuel ay natuod din sa kinalalagyan nito. Unti-unti napaluhod si Manuel. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang anak. Tanging iyaw ni Manuel na puno ng pighati at parang gusto lamang din niyang kainin siya ni Emilia. Sapagkat mula sa gilid, sumigaw si Betty na dapat silang hindi magpapatalo. Nagmamadaling tumakbo si Betty papunta sa kinalalagyan ni Emilia. Mabilis na sinaksak ni Betty ang likurang bahagi nito na siyang naging dahilan para makasigaw si Emilia. Nagpaputok na rin ulit ang mga pulis. Ang ilang mga kasama nila ay sumugod na rin. Hinagisa ng asin at bawang si Emilia na siyang naging dahilan para manghina ng tuluyan. Sumisigaw na lamang ito sa sakit na nararamdaman. Ang lahat ay walang tigil sa pagsugod. Sinasaksak, binabaril, pinapakain ng asin at bawang, at tinatadtad ang mga pakpak nito. Sa mga oras na yon, ang nais ng mga tao ay mapuksa nila ang nag-iisang kalaban na siyang dahilan ng pagkamatay ng mga bata. Sumigaw muli si Betty na dapat nilang puksain si Emilia hanggang sa mawalan ito ng buhay. Sumisigaw si Betty sa mga pulis na may paniniguro. Sumasang-ayon naman ang lahat, ngunit si Manuel ay nakatingin lamang sa kinalalagyan ni Emilia habang patuloy na pinapaslang ng mga tao. Naibulong na lamang niya na wala na ang kanyang anak, para bang wala nang saysay pa ang kanyang buhay. Matapos na siguraduhin ng mga tao na hindi na mabubuhay pa si Emilia, ay nilapitan nila si Tonya at Manuel. Wala na silang magagawa pa. "Patawad, Tonya at Manuel. Mismong kami hindi nagkaroon ng lakas ng loob para pigilan ang pangyayari dahil sobrang bilis nito," sambit ni Kapitan Dino. Nakayuko lamang si Tonya habang umiiyak. Si Manuel naman ay nakatulala. Napasigaw na lamang si Tonya. Sinisisi ang kanyang sarili at sinabihan pa na wala siyang kwentang ina. Niyakap siya ni Betty. Magiging maayos din daw ang lahat. Ayos lamang na maggalit siya at iiyak lamang ang nararamdamang pighati. Pero napaisip na lamang ito kung kaya ba niyang mabuhay na wala na ngayon ang kanyang mahal na anak. "Wala akong kwentang ama. Hinayaan ko na sa isang iglap lamang ay mawala ang anak ko." Sising-sisiyang namumutawi sa buong katawan ni Manuel. Sa mga oras na yon, nais na lamang nilang parehas na mag-asawa na mawala sa mundo. Sa kanilang mga isipan at puso, hindi nila kakayanin na mawalan ng mabuting anak. Nababalutan ng pighati ang boses ni Tonya nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang asawa. Yumakap siya sa kanyang asawa habang walang tigil sa pag-agos ng mga luha. "Sa ngayon, umuwi na muna kayo sa inyong mga bahay. Kahit napuksanan natin ang asubang na si Emilia, huwag pa rin tayong mapakampante sa ating lugar dahil sa kahit na anong paraan, mayroon pa ring uusbong na kasamaan." Ang mga taong naroon ay kalungkutan ang namutawi sa kanilang mga puso para sa dalawang mag-asawa na hindi inaakalang sa isang iglap lamang ay mawawala ng anak. Ngunit kasabay niyon ay ang munting panatag na siyang nagbibigay liwanag sa kanilang mga buhay sa iilang mga araw na lilipas. Unti-unti silang umuwi sa kani-kanilang mga bahay, ngunit sa gilid ng kalsada, hindi pa rin makamove on si Tonya sa nangyari. Sinabihan niya ang kanyang asawa na miss na niya ang kanyang anak at hindi pa rin humihinto sa pag-agos ng kanyang mga luha. Niyakap siya ni Manuel. Umiiyak din ito. Ang gabing yun ay puno ng kakaibang pangyayari na hindi nila aakalaing mangyayari sa kanilang barangay. 2 araw nang nakalipas ay hindi pa rin maiwasan nito niyang isipin ang kanyang anak. Sinabihan din siya ni Manuel na wala na silang magagawa pa dahil nangyari na ang mga yon. Kung hindi lamang sana nila iniwan sa kwarto ay hindi sana yon mangyayari. Buhay pa sana ang kanilang anak. Muli na namang umagos sa kanyang mga mata ang mga luha dahil sa isiping hindi na niya makakasama si Raul. Napayuko na lamang si Manuel dahil mismong siya hindi rin makamove on sa pagkawala ng kanilang anak. Saka niyakap si Tonya ng maigpit.
Hindi niya hayaang pati si James ay mawala rin sa kanila. Hinalikan niya ang anak sa noo. Tinignan niya si Manuel sa mata na may kalungkutan. Mapait nang umiti si Manuel dito. Umupo sila sa mahabang upuan at nagsalita si Manuel muli tungkol sa wala na talaga silang magagawa pa. Hindi na nila maibabalik pa ang buhay ni Raul. Walang may gusto na nangyari, kaya magagawa na lamang nila ngayon ay pauwiin ang kalungkutan sa kanilang mga puso kahit alam nilang mahirap gawin iyon. Umagos na rin ang mga luha na kanina pang pinipigilan ni Manuel. Ilang sandali pa'y may kumatok sa kanilang pinto. Tumayo si Tonya para salubungin ang kaibigang si Betty. Nang nasa harapan na siya ng pinto ay nakita niyang may dalang bulaklak ito. Nakikiramay at simpleng umiti si Tonya. Pinapasok ni Tonya si Betty para maupo muna. Narito ito para makiramay at magbigay ng kaunting tulong. Niyakap siya ni Betty at hindi mapigilan ni Tonya ang mga luha. Naging emotional din ito. May pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin kailanman maiintindihan kung bakit nangyayari. Katulad ngayon, Tonya. Pero wala tayong ibang magagawa kundi makiagos na lamang. Dahil kung hindi tayo magpapatuloy, walang mapapatunguhan. Alam kong mahirap. Naiintindihan kita, Tonya. Kaya ayos lamang na sa bawat araw makaramdam ka ng kalungkutan at galit. Pero wag mong akuin ang lahat. Nandito lamang ako para makinig. Magiging ayos lamang din ang lahat. Sa sinabi naman ni Betty, napaisip si Tonya. Tatanggapin na lamang niya ang lahat kahit na napipilitan lamang siya. Masasanay siyang maging masayang muli sa buhay na hindi na kumpleto. Umupo si Betty sa kanyang tabi at ibinigay ang isang mensaheng galing kay Emilia. Nagkwento rin si Betty na alam nito ang tungkol sa kanila ni Emilia at Tonya. Nagbigay din pala si Emilia ng mensahe para maibigay ito kay Tonya. Humingi rin ng paumanin si Betty dahil binasa niya ang mensahe at ngayon lamang ito ibinigay. Binuklat ni Tonya ang mensahe at napaiyak na lamang ito sa kanyang nabasa. Hindi naman talaga ginusto ni Emilia ang lahat, Tonya. Nag-abroad siya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-abroad, nagkaroon siya ng among aswang at hindi niya alam na nahawa rin pala siya. Kahit man si Tonya naaawa sa kalagayan ni Emilia noon, pero wala na siyang magagawa kundi ang manatiling nakabaon na lamang sa kanyang alaala ang lahat. Napasabi na lamang si Tonya kay Betty na makakaya nito ang lahat. Isang buwan ang lumipas simula noong mangyari ang pagkawala ng mga bata sa kanilang buong barangay. Higit pa man sa naranasan ni Manuel at Tonya, ay nagkaroon din iyon ng diin sa kanilang buhay. Ang nakakatakot na karanasang iyon ay mas nagpatibay pa sa kanilang pamilya at lalo na sa kanilang mga kapitbahay. Anak, James, halika, kumain ka na rito. Sambit ni Tonya sa kanyang anak na si James. Agad namang pumunta sa kusina ang bata. Sa isip ni Tonya, kung hindi lamang kinain ni Emilia si Raul, nandito pa sana ito ngayon at mas lalong masaya ang kanilang pamilya. Wow, ang bango naman! Sigaw ni Manuel na kapapasok lamang sa kusina. Nakasuot ito ng tuksido dahil papasok na ito sa trabaho. Iba ang kasiyahang namutawi sa mukha ni Manuel. Napangiti ng lihim si Tonya dahil sa nakikita niya. Unti-unti nang nagbabago ang malungkot na atmosfera ng kanilang bahay. Binati naman ni Tonya ang asawa dahil sa gwapo nitong kasuotan. Sinalubong siya ng mapusok na halik ni Manuel. Tumugon naman ito sa kanya. Tinurot ni Tonya ang tagiliran ng asawa at sinabihan na lamang ito na kumain na at malilate pa. Saka mamaya, kailangan nilang pumunta sa simbahan dahil sa 40 days na simula noong mawala si Raul. Natigil si Tonya. Hindi pa rin siya sanay na sabihin iyon, ngunit binawi ni Manuel ang malungkot na atmosfera. Huwag ka na nga malungkot dyan. Tiyak ko na masaya na ngayon si Raul sa kinalalagyan niya. Ang sa tingin kong dapat natin gawin ngayon ay pagdasal na lamang siya. Sampit ni Manuel na pinakita ang simpleng ngiti. Pinunasan ni Tonya ang kanyang luha. Hinalikan niya sa noo ang asawa. Hindi pa rin siya talaga sanay sa ganon. Namimiss niya ang kanyang anak. Darating din ang araw ay masasanay sila at hindi nila kakalimutan si Raul.
Hindi ito mawawala sa kanilang isipan at puso dahil mahal na mahal nila si Raul. Mahalaga na maunawaan nila ngayon ang pagkawala nito. Pagkuhay sa mandok na si Manuel ng kanin at kumain na rin si Tonya. Ngumiti naman si Tonya sa binibirong iyon ng asawa na hindi siya magiging maganda kung hindi siya agad kakain. Kinurot niya ulit sa tagiliran ng asawa nang matapos din ang kanilang umagaan ay nag-ayos na si Tonya. Pumasok na si Manuel. Isa itong manunulat kaya kahit ayaw niyang gawin ay nagawa niyang isulat ang naranasan niyang pangyayari tungkol kay Emilia sa kanilang barangay. Nang nasa opisina si Manuel, maraming bumati sa kanya dahil sa nagawa niyang short story. Napasok sa finalist ng isang horror contest. Maraming salamat sa inyo. Pasasalamat pa ni Manuel. Iba talaga ang isang Manuel. Sambit naman ni Paulo na isa ring manunulat. Nasa isang publishing house lamang sila. Marami nang naisulat si Manuel ngunit ng mga yon ay hindi man lamang nagkaroon ng magandang figure sa industriya ng pagsusulat. Kaya iyong naranasan niya, naisipan niyang isulat dahil baka sakaling magkaroon ng public figure sa industriya. Hindi naman siya nabigo dahil hawak na ngayon ng isang prestigious contest ang kanyang manuscript. Pasok siya sa finalist. Pag-uwi ni Manuel sa kanilang bahay ay labis ang kanyang kasiyahang nararamdaman. Masiglang tinawag niya ang asawa nang nasa gate pa siya at nasa pinto ang asawa nito. Ikinuwento niya kaagad na nanalo siya sa contest. Finalist ang short story niya. Mula sa pinto, ngumiti ng masigla si Tonya at mabilis na sinalubong si Manuel. "In ba yung tungkol kay Emilia?" Tumango-tango lamang si Manuel. Nung unay ayaw ni Tonya na isulat iyon ni Manuel. Nag-away pa nga sila pero kalaunan, pumayag ito at binigyan lamang ng ibang katauhan ng mga karakter sa istorya ni Manuel. "Masaya ako para sa iyo, Manuel. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ito sa iyo. Natupad na sa wakas sa matagal mo nang pinapangarap." Hindi naman maiwasan ni Manuel ang ngumiti. Tungkol sa isang barangay na nababalutan ng hiwaga, may mga tahanang nawawalan ng mga bata, isang pamilya na may paninindigan at kapatid na may pinagdaraanan. Higit pa sa kanyang nakamit ngayon ay ang katiwasayan ng kanilang anak at ang mga anak ng kanilang mga kapitbahay. Hindi niya sinulat ang mga naranasan niya para sa sarili niyang katuparan. Ginawa niya ito para sa kanilang lahat. Hinaplos naman ito niya ang kanyang buka at sa hapong ding yon ay nag-ayos sila para pumunta ng simbahan upang ipagdasal ang kanilang anak. Matapos nilang makapagsimba, ipinagdiriwang nila ang pagkapanalo ni Manuel ng final contest. Hindi pa roon ang kasiyahang namutawi sa puso nito. Ang pagkakaroon ng dahilan para magpatuloy ulit sila sa buhay na muntik nang mawalan ng liwanag. Nagagalak si Tonya sinasabi ang pagkapanalo ni Manuel habang hawak-hawak ang isang baso ng beer. Nasa harapan nila ang disenyo ng congratulations para kay Manuel. Isang saglit pa'y nahinto sila sa pag-uusap nang biglang may kumatok sa pinto. Nagngitian sina Manuel at Tonya. Kusang binuksan ni Tonya ang pinto at pumasok sina Betty, Yuki, Georgia at ang iilan pa nilang kapitbahay. "Late na ba kami sa celebration?" Tanong pa ni Betty. Dahil sa inakto ng mga kaibigang kapitbahay ay nagtawanan na lamang silang lahat. Agad na nagsalita si Manuel sa harap ng mga kapitbahay na nandito sila hindi lamang para sa kanyang tagumpay, naririto rin sila para sa tagumpay nilang lahat. Nagtingi na ng lahat. Ang tinutukoy ni Manuel ay ang kanilang masayang pagmumuka mula sa nakuhang pigati. Mula sa sakit ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, narito sila para muling bumangon. Narito sila at nagsasama-sama na baguhin ang atmosfera ng kanilang mga katawan para sa kanilang tagumpay at pagbabago. Nagtatawanan na silang lahat. Tinanguan naman ni Manuel si Tonya para magsalita. Natahimik naman ang lahat para makinig sa sasabihin ni Tonya. "Alam kong hindi madali para sa atin ang makalimot. Hanggang ngayon, nasa ilalim pa rin ng ating puso ang hapdi o sakit na dinulot sa ating karanasan na kailanman ay hindi natin naranasan nun. Sa muling pagbangon natin sa buhay mula sa pagkawala ng ating mga anak, huwag nating hayaan na hindi na tayo magiging masayang muli.
Nandito tayo sa mundo na hindi perpekto. Masasaktan at masasaktan tayo. Pero babangon muli para sa ating lahat. Ito na ang hudyat ng ating simula. Ito ang hudyat ng maging masaya tayo sa mga susunod pang araw. Ibaon natin ngunit hindi malilimutan. Huwag nating hayaan na makain tayo ng kalungkutan. Para sa ating lahat ito. Nagtaas ng kamay si Tonya. Ganoon din ang ginawa ni Betty na sinundan naman ng iba pa. Naging emosyonal si Tonya. Hinayaan na lamang din nila ang kanilang mga sarili. Sa mga oras na yun ay umiiyak para sa karapatan nila. Umiyak hindi para maging manatiling mahina at makain ng dilubyo sa buhay. Umiiyak sila para sa bagong simula ng kanilang pamumuhay. Natapos ang kasiyahang iyon na puno ng aral, puno ng pagbabago. Mga karanasang nagpalakas sa kanila. Naging daan din iyon para sabihin ni Manuel sa kanyang sarili na naging tagumpay siya sa kanyang pagiging mabuting asawa. Sa panahon na parang walang pag-asa, bumangon si Manuel para sa asawa niya at sa kanyang natitirang anak. Naisip niyang walang saysay kung parating lugmok ang buhay, kaya para sa asawa, kay James, kay Raul, ay nanatili siyang nakatayo at handa si Manuel na sa susunod pang kwentong isusulat niya. At sa buhay ay kailangan niyang maging matatag. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.